Bilang kalapit bansa ng Bahrain na ang Iran, nadadamay din po ito sa panganib na dala ng mga missiles and drone strikes sa pagitan ng Iran at puwersa ng Estados Unidos at ng Israel. Mula sa Bahrain, Victor Sanchez para sa Balitan yan. Mula pa 28 ng Pebrero ay umaalingaw na mga malalakas na tunog ng sirena at mga pagsabog sa kaharian ng Bahrain. At ngayon ay nananatiling mataas tensyon sa rehiyon matapos maglunsad ang Iran ng serye ng mga pag-atake gamit ang mga missiles at drones sa buong Gulpo bilang ganti sa pinakahuling pag-atake ng pinagsamang puwersa ng Amerika at Israel sa teritoryo. Kabilang sa mga pinunteriya ng mga pag-atake ay ang ilang rehiyon ng Gulpo, habang ang Bahrain ay nakapag-ulat na nakapagpabagsak ng higit sa 70 Iranian ballistic missiles at halos 100 drones. Kinumpirma ng lokal na otoridad na matagumpay ang defense system ng Bahrain sa pagpoprotekta nito laban sa mga missile at drones. Ngunit ang mga piraso mula sa mga napabagsak na mga armas ay nagdulot ng pinsala sa iba't ibang gusali sa kabisera ng Manama. Kasama sa mga naiulat na pinsala ay ang Bahrain International Airport, ilang residential buildings at iba pang bahagi ng rehiyon. Agad na rumisponde ang mga emergency teams ng bansa at hinimok ang mga sibilyan na pumasok sa mga gusali kapag tumutunog ang sirena at mga natatanggap na alarma. Sa kabila ng mga nadepensa ang mga pag-atake, ay dinig at ramdam pa rin ang epekto ng kaguluhan sa buong komunidad. Dito sa Bahrain, ang mga residenteng overseas Filipino workers ay nababahala na sa mabilis na pagbabago ng sitwasyon. Marami ang nag-ulat na mga pagsabog at air alert sa bansa ay nagdulot ng takot at pangamba kung saan ang iba ay nagpasyang manatili sa mga evacuation site. Ang ilan ay hindi na lumalabas ng kanilang tirahan habang ang iba ay nais nang umuwi ng Pilipinas. Ang nagiging daan lamang ng kanilang komunikasyon ay sa pamamagitan ng online calls upang mabalitaan nila ang kanilang mga kaanak sa Pilipinas na ligtas at maayos ang kanilang kalagayan. Sa kabuuan, mahigpit na sumusunod ang Filipino community sa mga abiso mula sa otoridad ng Bahrain at sa Philippine Embassy habang isinasaalang-alang nila ang pag-iingat at pagkakaisa bilang Pilipino. Gayunman, sinuspindi ng Embahada ng Pilipinas sa Bahrain ng kanilang frontline services itong March 1 at pinayuhan ng mga Pilipino na mangangailangan ng emergency na tulong mula sa kanilang tanggapan ay maaari silang makontak sa pamamagitan ng kanilang hotline number sa makikita sa kanilang social media page na Philippine Embassy in Bahrain. Agad din naman nagbalik at nagbukas ang kanilang serbisyo noong 3 ng Marso. Naglabas na rin ang Embahada ng Security Advisories kung saan pinapayuhan ang mga Filipino nationals na manatiling kalmado at alerto, manatili sa loob ng kanilang mga tirahan at bawasan ang hindi kinakailangang gawain at paglabas. Pinapahanda rin sa mga OFW ang kanilang mga mahalagang papeles at emergency kit at lumikas sa pinakamalapit na shelter kung kinakailangan. Binigyan diin ng Department of Foreign Affairs na walang nasaktang Pilipino o direktang apektado ng mga missile strikes sa Bahrain, ngunit nananatiling naka-full alert ang mga embahada ng Gulf states para umagapay sa mga Pilipino. Samantala, nagbigay babala naman ang Ministry of Interior ng Bahrain laban sa mga individual na kumukuha, nagpo-post o nagre-repost ng videos ng mga eksena ng mga insidente dahil hahantong ito sa isang legal action at maaaring ikakulong. Saad pa ng ministry, ang mga naturang gawain ay paglabag sa batas, seguridad at public order ng bansa. Habang patuloy ang depensa ng gobyerno ng Bahrain at mga kaalyado nito sa teritoryo at airspace, kinundi na naman ng international community ang mga pag-atake. Itinuturing ngayon ng Gulf Cooperation Council o GCC ang naging pagkilos ng Iran bilang paglabag sa soberanya ng bansa. Mula sa Bahrain, Victor Sanchez para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.